Okay, magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay po sa ating programa sa umagang ito. Sa ating pong pamahayag sa salita ng Diyos patungkol po sa kaligtasan. Sinabi ng Bible po si Jesus ang daan papuntang langit. Sinabi niya sa John 14:6, kung atin pong mabasa, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang taong makaparoon sa Ama maliban sa pamagitan ni Kristo. Kaya po kung mayroon man daan nga paraan nga ang tao ay makapunta ng langit, hindi po, wala nang iba po kundi si Kristo Jesus. Hindi po ang daan ang mabuting gawa, hindi po ang daan ang pagtupad sa kautusan, hindi po daan ang pagpamembro sa relihiyon, hindi po daan ang pera para maangkin po ng isang tao ang kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan po ay walang bayad. Ang kaligtasan po ay ang Diyos ang gumawa doon sa krus ng Kalbaryo. Mahigit na 2,000 taon nakaraan. Kaya sinabi ni Jesus nga ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang tao. Tandaan po natin, malinaw po ang sinabi ng Bible nga walang sinumang taong makaparoon sa Ama maliban sa pamagitan ni Kristo. Sapagkat si Kristo lang po ang ibinigay ng Diyos, si Jesus lang po ang ibinigay ng Diyos sa langit, sa silong ng langit, na tanging ikaliligtas po natin. Kaya po wag po tayo mag-isip na sa ating mabuting gawa, sa ating relihiyon o sa ating kabutihan ay tayo po ay makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang paraan po ng Diyos hindi po paraan ng tao. Sabi ng Isaias, ang inyong pag-iisip ay hindi ko pag-iisip, ang inyong paraan ay hindi ko paraan. Kaya sa umagang ito mga kapatid, nais kong ipangaral sa inyo ang paraan ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin. Sinabi nga ng John 3:16, sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig, pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Sino po yung nasanlibutan? Tayo po. Tayo po yung mga inibig ng Diyos, yung mga sangkatauhan. Inibig ng Diyos ang sanlibutan. Dahil sa kanyang pag-ibig po, ang Diyos po ay gumawa ng aksyon. Ang Diyos po ay gumawa ng paraan para mapadama po niya ang pag-ibig niya sa atin. Sa pamagitan ng kanyang anak, sabi niya, ibinigay na ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo. Ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak, bugtong na anak, ang si Jesucristo. Para sa pamagitan ni Kristo po, ay makakamit po tayo ng mapawalang sala po tayo, mga kapatid, at maangkin natin ang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos. Sabi niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ano? Anong purpose bakit ibinigay niya? Dahil sa pamagitan ni Kristo, maipadama sa atin ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos. Maipaabot sa atin yung paraan, yung kanyang pagmamahal, kanyang pag-ibig. Kaya mga kapatid, pansinin po natin ang Bible. Huwag nating hayaan na ang salita ng Diyos ay lilipas lamang sa ating pandinig na walang kabuluhan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sino man sa kanya magsisampalataya ay huwag mapahamak. Ganito kasimple po ang paraan ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang Diyos gumawa po ng solusyon para masolusyonan yung paraan para maabot tayo, maipadama ang pag-ibig. Ibinigay niya si Kristo upang sa pamagitan ni Kristo ay mapalaya tayo mula sa kapahamakan sa impyerno. Kaya sa totoo lang po, ang tao po ay kandidato po papuntang impyerno. At ayaw ng Diyos nga ikaw at ako ay mapahamak sa impyerno. Gusto ng Diyos nga ikaw at ako ay uwi ng langit. Pero nasa iyo kung gusto mong pumunta ng langit. Pero kung gusto mong pumunta ng langit, ang sabi ng Panginoon, siya ang daan. Hindi ikaw. Hindi ang mabuting gawa mo. Hindi ang relihiyon mo. Kundi si Kristo lang. Ang kailangan mo lang gawin, magtiwala kay Kristo, manalig sa kanyang ginawa doon sa cross. Ngayon ay sapat na para sa kabayaran ng iyong kasalanan. At tanggapin mo ito sa iyong puso na walang halong pag-alinlangan at makamit mo ang buhay na walang hanggan
nga ipinangako ng Diyos. Sabi pa niya dito, upang ang sinumang sa kanya ay magsisampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ng Diyos nga makamit mo ito. At ang buhay na walang hanggan na ito, mga kapatid, hindi ito bunga sa pagsisika para makamtan mo ito. Kundi ito'y regalo ng Diyos. Ito yung tunay na diwa ng Pasko nga sinisilibit ng sanlibutan. Ang tunay na diwa ng Pasko nga mayroong Kristo nga namatay para bayaran ang iyong kasalanan. Mayroong Kristo nga nabayubay sa krus para bayaran ang kayong kasalanan. Mayroong Kristo nga pinalo, mayroong Kristo nga nasibat para po magbuhos ng kanyang dugo para mabayaran ang ating kasalanan. Kaya napakasimple lang po ang paraan ng Diyos. At yan ay paraan na yan ay hindi nanggagaling po sa ating kabutihan, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na itong sakripisyo ng Panginoon hindi maging walang kabuluhan sa ating buhay. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung ang katuwiran ay sa pamagitan ng kautusan, sabi niya, hindi ko walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. Sapagkat ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamagitan pa ng kautusan, ang tao ay mapaging matuwid, si Kristo ay namatay na walang kabuluhan. Kung sa pamagitan pa ng mabuting gawa, pagsunod sa kautusan, ang kaligtasan, walang halaga yung kamatayan ni Kristo. Kaya mga kapatid, ang tao mapaging matuwid lamang sa pamagitan ng pagsampalataya kay Kristo Jesus, nating Panginoon. Ibig sabihin po, yung pananampalataya po nga mayroong pananalig. Kasi lahat naman tao nanampalataya eh. Pero itong pananalig po minsan ang kulang sa isang tao. Kailangan magkasama po itong nanampalataya kay Panginoong Hesus, ngayon ay sapat na para sa kabayaran ng iyong kasalanan. Sapat na para sa kaligtasan mo. Sapat na para palayain ka mula sa iyong kasalanan, mula sa kapahamakan sa impyerno. At yun ay tanggapin mo sa iyong puso. Ang Diyos po, kumakatok po sa iyong puso. At kung narinig mo ang kanyang tinig sa oras na ito, itong salita ng Diyos ng ating pinag-aralan, nais po ng Diyos na pumasok sa puso mo. Pero nasa iyo po kung pahintulutan mo, kaibigan, na siya ay papasok sa puso mo. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible sa Roman, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang bawat isang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maligtas. Kung nais mong maligtas sa umagang ito, simple lang, tanggapin mo si Kristo. Tanggapin mo ang salita na ipinangaral sa iyo. Walang nakakita sa Diyos. Pero kung naniniwala ka sa salita nga ipangaral sa iyo, at ito'y tinanggap sa puso mo, buong buo sa puso mo, sabi ng Bible, the day of your salvation. Hindi bukas. Hindi mo alam ang iyong bukas. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Kung ikaw'y nagising ngayong umaga, magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat mayroong purpose. Mayroong layunin ang Panginoon bakit ka ginising sa umagang ito, at dahil gusto ng Diyos nga ikaw ay maligtas. Kaya ito yung oras ng iyong kaligtasan. Huwag mong sayangin, kaibigan. Kung ikaw may nakakinig ngayon sa salita ng Diyos na ipinangaral, ay buksan mo ang iyong puso sa pamagitan ng pagsampalataya, pagtiwala kay Kristo Jesus, na iyong personal na Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Nais kong makagabay sa iyo ng panalangin, sa maikling panalangin. Nais mong tanggapin ang Diyos, una, aminin mo na ikay makasalanan. Pangalawa, aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kasi kung kaya mong iligtas ang iyong sarili, kaibigan, hindi mo na kailangan ang Diyos. At hindi na rin kailangan mamatay ang Diyos sa krus ng Kalbaryo kung kaya mo naman lang iligtas ang iyong sarili. Sabi ng Panginoon, nakikita ng Diyos nga ang tao walang magawa. Kaya po siya ang gumawa ng paraan para maligtas ka. Kaya napakasimple lang po ang pangaral sa Biblia. Ang mensahe ni Kristo, nais niya nga ikay uwi sa kaharian ng Diyos.
Aminin mo na ikay makasalanan. Ibig sabihin po, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Pangalawa, aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kaya wala kang dapat ipagmamalaki. At pangatlo po, magsisi ka. Humingi ka ng tawad sa iyong mga pagkakasala. At pangapat, buksan mo ang iyong puso sa pagitan ng pagtiwala, pagsampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Sapagkat si Kristo lang, sinabi ng Bible, ako ang daan. Nasa Kanya lang ang pamaraan. Nasa Kanya ang katotohanan. Walang katotohanan po sa tao. At ang buhay nasa Kanya din. Sinabi na, malinaw, walang sinumang taong makaparoon sa langit, sa Ama, maliban sa pamagitan niya. Kaya kung nais mong maligtas, napakasimple po ang paraan ng Diyos. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Regalo po ang kaligtasan. Kaya itong tunay na regalo sa umagang ito, ang nais ng Diyos na ibigay sa iyo. Not of works, hindi sa gawa, lest any man should boast. Kaya mga kapatid, kung ikaw man ay nanood sa bidyong ito at nais mong tanggapin ang Panginoon, nais kong makagabay sa iyo sa panalangin ito. Pwede bang iyuko ang iyong ulo at ipikit ang iyong mga mata at sabihin mo na tunay sa iyong puso na ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan at handang tanggapin si Kristo sa iyong puso. Sige po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoong Hesus sa dakilang kaligtasan na iyong ipinahayag sa akin. Salamat Panginoon sa inyong mga salita na nabuksan ngayong umaga upang ipaalam sa akin ang iyong pagliligtas, O Diyos. Salamat din sa mensahero ng inyong igamit, Panginoon. Panginoon, inaamin ko po na ako ay makasalanan. At nangangailangan po, Panginoon, ng inyong patawad. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. Naniniwala po ako nga namatay kayo sa cross upang bayaran ang aking mga kasalanan. Panginoon, pinanampalatayanan kita na ikaw ang Diyos na tanging makapagligtas ng aking kaluluwa. Iligtas mo ako, Panginoon, mula sa kapamakan ng impyerno. Ngayong oras na ito, bukas ang aking puso. Nananalig ako sa inyo. Pinanampalatayan ko kayo na aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka, Panginoon, sa aking puso at iligtas mo ako mula sa kapahamakan sa impyerno. Panginoon, ako'y nangako sa inyo nga kayo aking paglingkuran simula sa araw na ito hanggang sa inyong pagbalik. Maraming salamat, Lord, sa kaligtasan na walang bayad na inyong inihayag doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan lamang ng aking Panginoong Hesus at personal kong tagapagligtas. Amen. So isang bersikulo po nga nais kong basahin sa inyo. Sa lahat ng tumanggap, kung kayo po ay tumanggap sa Panginoon, malinaw po ang sinabi ng Biblia. Sa lahat ng tumanggap sa Kanya, lahat po yung tumanggap lang, ay binigyan niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Na ibig sabihin po, mga kapatid, mga kaibigan, na kung tinanggap mo si Kristo dahil ikaw ay hiwalay sa Diyos, ang unang ginawa ng Diyos sa umagang ito, dinugtong uli yung naputol na relasyon sa tao at sa Diyos. At ang namamagitan nito, si Kristo po. Kaya kung